Rian POV. Nagising ako ngayong umaga, na tila hinahalukay ang sikmura ko. Tumakbo ako sa banyo, at halos mangudngud na sa bowl, saka ako samuka ng samuka. Wala naman ako mailabas kundi laway lang. Tumayo ako nang pakiramdam ko ay wala na akong may suka. Agad akong naghilamos at nagsepilyo, dahil tinatamad akong maligo. Wala naman akong balak magpunta sa site dahil tinatamad ako. Pagbaba ko ng sala ay narinig ko na ang masayang kwentuhan sa kusina. Sumilip ako at nakita ko doon si Yaya Victoria, si Mama, si Tanya at si Franz, na masayang nag-aalmusal. Good morning. Pinasaya ko ang boses ko, dahil ayaw kong mahalata nila na may iniinda ako. Gusto ko kasi hanggat maari, si Nathan ang unang makaalam na buntis ako. Good morning. Halika na mag-breakfast ka na. Aya naman sa akin ni Tanya. Gusto mo ba ng kape iha? Yaya Victoria offered, pero tumanggi ako. Naghanap na lang ako ng gatas, kaya naman nagtaka sila. Sinisikmura na po kasi ako sa sobrang kape. Pagdadahilan ko sa kanila. Gatas at tinapay lang ang kinain ko, dahil wala talaga akong ganang kumain. Okay ka lang ba sis? Nag-aalalang tanong ni Tanya, and I just nodded. Siya nga pala, malapit na ang birthday ni Nathan, sinabi ko na kay Hazel, at pupunta daw sila ni Zeus. Mabuti naman. Andrea is excited to see you. Sabi ko sa kanya. Hindi ka ba sasama sa site? Tanong ni Franz. May kailangan ba akong ik-ek ngayon Franz? Kung wala naman pass muna ako. Sagot ko dito ay bakit? May problema ba? Tanong niya ulit, wala. Gusto ko lang magpahinga, masama ba yun? Asak ko dito. Ang taray. Umagang umaga. Palibas sa wala ang jowa. Natatawang sabi nito. Ewan ko. Pakiramdam ko maiyak ako sa sinabi ni Franz. Miss na miss ko na kasi si Nathan. Tapos ng asar pa. Ganito ba talaga ang buntis? May pagka-emosyonal ata ako ngayon. Sa kambal naman kasi hindi ako ganito. Pag ako napuno sa'yo Franz, sinasabi ko sa'yo isusumbong kita sa tatay mo. Banta ko dito. Ay eto naman hindi na mabiro. Magandang umaga Ma'am Rian. Ang ganda-ganda mo po today, kahit wala ka pang ligo. Kumain ka po ng marami ha. Nagtawanan ang mga kasama ko sa mesa, na halatang aliw na aliw sa kalokohan ng baklang ito. Who would have thought, na ang lalaking ilang taon nang nanliligaw daw sa akin, ay isa palang lalaking may pusong babae. Hindi ko lang din alam kung hanggang kailan mapapanindigan ni Franz ang pagpapanggap niya. Ilang saglit pa ay lumabas na ang kambal sa kwarto. They are so delighted to see me, at agad na yamakap sa akin. Pinaghanda na sila ni Yaya Victoria ng pagkain, at ilang sandali pa lalong yumangay ang kusina. Mommy, do you think Daddy will like US? Tanong bigla ni Mitchell habang kumakain. Of course, baby. You are his children, of course he will love you. Sagot ko dito. But will he stay? Tanong din ni Megan. Of course baby, sagot ko, kahit pa hindi ako sigurado doon. Paano kung magalit sa akin si Nathan, sa ginawa kong pagtatago sa kambal? Huminga na lang ako ng malalim. Hindi naman siguro kami matitiis ni Nathan. Pagkatapos ng breakfast, ay inasikaso ko muli ang kambal. Nagpasya kaming magpunta sa mall, dahil matagal-tagal ko na ding hindi na ipapasyal ang mga bata. Sumama naman si Tanya, dahil may bibilhin daw ito. Hinayaan ko munang maglaro ang kambal, kasama ang yaya nila sa kids zone, nang may biglang lumapit sa akin. Shira, is that you? Floyd, sinigurado ko pa, at napagtantong tama nga ang hula ko. How are you? Oh my God! Ikaw nga, sabi nito at agad naman akong niyakap. I'm fine. Ikaw kumusta ka na? Tanong ko dito nang may pag-aalinlangan. Hindi ko nga pala naitanong kay Nathan, ang tungkol kay Floyd, dahil wala naman din siyang nabanggit. May galit kaya ito sa akin, dahil sa nangyari sa daddy niya. Okay naman ako. Nagstay na ako sa US after, huminto ito sandali pagkatapos ay huminga, after nung nangyari kay Dad at Kuya Dom. I'm sorry, matapat kong sabi kay Floyd. So ano ang pakiramdam na mabuhay ulit? I mean, akala ng lahat patay ka na. Tanong nito. Hindi ko alam kung bakit bigla akong hindi comfortable kay Floyd. Pero hindi ko na lang pinansin.
Siguro dala na din ng hormones ng pagbubuntis kaya ako ganito. Wala na talaga akong planong bumalik Floyd. Kaya lang accidentally, nagkita ulit kami ni Nathan. Kwento ko dito. Well, kapalaran na nga sigurong matatawag iyon. Medyo tumawa pa siya, I'm sorry again, ulit ko. Umiling lang ito. Then smiled. Mahirap tanggapin na sa ganun natapos ang lahat, Shira, pero wala naman akong magagawa. Pinili nila ang ganung buhay. I can see sadness and hurt in his eyes. Kahit ano naman kasing mangyari, kapatid at ama niya pa rin ang mga nasawi. Masakit pa rin iyon. Are you alone? Tanong nito sa akin. I'm with my friend. May binili lang siya. Tumango naman ito, at saka tumingin sa relo niya. Then, mauuna na ako. May pupuntahan pa kasi ako, paalam niya sa akin. Okay, sige, mag-iingat ka. Pupunta ka naman siguro sa birthday ni Nathan next week. Tanong ko dito, depende. Pag may time siguro, baka kasi kailanganin ko din bumalik agad. Paliwanag niya. Okay, sige. Ingat ka palagi. Mag-iingat ka din palagi, Shira. I don't know. Pakiramdam ko, may hatid na kilabot ang pagkabigkas niya ng pangalan ko. Hindi ko na lang pinansin. Maybe I'm just overreacting. Naalala ko na naman si Nathan. Sobrang miss ko na siya. Ang tagal pa ng 1 linggo. Gustong gusto ko na siyang makita, pero palagi naman itong hindi available. Sa text na lang siya nangangamusta, pero madalang pa. I just hope he comes back soon. After a few more minutes, lumapit na si Tanya. Dala niya ang pinamili niyang damit. Grabe, grabe. Nakipagpatayan talaga ako dito, sis. Sabay pakita sa akin, ng isang magandang evening wear na gawa ng Bella Dolcezza if I'm not mistaken, pag-aari ito ni Franco. Nakipag-tie up ito sa fiancé niya na galing ibang bansa. Hindi pa malinaw sa akin ang love story ng dalawa, pero sabi ni Nathan, masalimuot din ang pinagdaanan nila. Hindi ko pa rin nakikilala ang babae, siguro sa birthday ni Nathan makikilala ko na siya, pati na ang asawa ni Aljan. Si Valin, well matagal ko na siyang kilala nung ako pa si Shira. Nakipagpatayan talaga. Tanong ko kay Tanya, sis, limited edition ito. Gagamitin ko ito sa party. Hindi naman bagay sa pangit na babaeng iyon itong gown no. Natawa pa si Tanya, sa kagagan niya, kaya napailing na lang ako. Sira ka talaga. Sana sinabi mo na lang, para natawagan ko si Franco at nang hindi ka na nag-eskandalo. Pagsaway ko sa kanya, nako hayaan mo na sis. Ang mahalaga nasa kamay ko na ito. Ako pa rin ang nagwagi. Sabi nito. Hindi naman nagtagal ay lumabas na ang kambal sa palaruan. Tiyak gutom na ang mga ito, kaya naman inaya ko na silang kumain. Parang nag-crave ako bigla ng French fries at gravy na may ketchup, kaya sa isang fast food chain ko sila inaya. Ano naman trip yan, sis? Nakangiwing sabi ni Tanya. Ang alin? Patay mali siya kong tanong. Yan. Sabay turo sa kinakain ko. Ang sarap kaya. Try mo. Sabi ko saka ko sinawsaw ang fries sa pinaghalong ketchup at gravy. Utang na loob, Rian. Tigilan mo ako. Kala mo naman nakakadiri yung kinakain ko. Kumagat pa siya ng burger niya, para hindi ko siya masubuan. Natatawa namang nakatingin sa aming dalawa ang mga yaya ng kambal. Pagtapos naming kumain, ay nagyaya si Megan sa bilihan ng mga laruan. May gusto daw siyang bilhin, at pinagbigyan ko naman ito. How about my baby Mitchell? What do you want? Tanong ko dito. I want books, mommy. There's this new book in the market, and I want to have it. Sabi niya. Of course, baby. Sabi ko naman. Mahilig talaga siya sa libro na educational, at nakikita ko in the future, pag nag-aral siya, that he will be a very bright student. Naglibot pa kami hanggang sa magyaya na akong umuwi, dahil inaantok na ako. Hindi naman nagreklamo ang mga kasama ko, at pumayag na sa gusto ko. Pagdating sa bahay ay agad akong nahiga. Hindi ko na talaga mapigil ang antok ko. Niyakap ko ang unan ko, habang iniisip si Nathan. Sobrang miss ko na talaga siya. Napaiyak pa ako dahil hindi ko siya nakikita o naaamoy. I just hope the time files fast, para makauwi na siya. Hinaplos ko ang tiyan ko. Sana kung kambal man uli sila, ay hindi ako mahirapan. Kakaiba kasi ang pakiramdam ko ngayon.
Mas madami akong weird cravings, at may morning sickness din, unlike sa unang pregnancy ko. Gusto ko nandito si Nathan sa tabi ko, para naman maalalayan niya ako. Sa ngayon, kailangan ko munang magtiis, habang hindi ko pa nagagawa ang plano kong sorpresa sa kanya. Mabilis namang lumipas ang mga araw, at ngayon nga ang kaarawan ni Nathan. Hindi pa rin siya nagpapakita sa akin, pero tumawag naman siya kanina, at sinabing sa venue na kami magkita. Gusto ko siyang singhalan para pumunta dito, dahil sobrang miss ko na siya, pero hindi ko na ginawa dahil birthday naman niya ngayon. Ang pangit naman kung aawayin ko siya. Handa ka na ba? Tanong sa akin ni Mama, habang nag-aagahan kami. Maaring ang tinutukoy nito ay ang pagpapakilala ko kay Nathan sa kambal. Opo Mama, sana lang po hindi magalit sa akin si Nathan. Nandoon pa rin ang pangamba ko, na baka hindi maging maganda ang reaksyon ni Nathan. Nandito lang kami sa likod mo, sis. Alam mo naman yun. Sabi ni Hazel. Alam ko yun. Saka ko silang initian. Sa tingin ko naman hindi. Siguro mabibigla si Nat dyan, pero once na makita na niya ang mga anak niya, tiyak mawawala na ang galit nun. Pagpapalakas ni Mama ng loob ko. Sana nga po Mama. Sabi ko naman. Tinapik lang ni Mama ang kamay ko, as if telling me that everything will be alright. Hindi pa ba kayo magpapakasal? Biglang tanong ni Nadia kay Hazel, na noon ay katabi si Zeus at nagbubulungan. Mauna ka. Asar ni Hazel dito. Hoy Hazel, ako'y walang jowa. Paano ako mauuna? Inis na tanong niya rito. Kasi naman masyado kang selosa. Kahit hindi dapat pagselosan, pinagseselosan mo. Katwiran ni Hazel. Ang tinutukoy nito ay ang engineer na nakilala niya sa Batangas. Mabait at gwapo si Dustin. Yun nga lang lapitin ng babae, kaya naman itong si Nadia palaging nagseselos. Kaya nga hiniwalayan ko na, para hindi na ako nagseselos. Nakakapangit. Sagot ni Nadia. Maawa ka naman dun sa tao. Pudpud na ang gulong kakasunod sayo. Pakasal na kasi kayo, para hindi ka na nangangamba. Advice ko naman. Ilang beses naman kasi siyang sinusuyo ni Dustin, kaso matigas talaga si Nadia. Pag ayaw niya, ayaw na niya. Rian, hindi sagot ang kasal sa sitwasyon ko. Kasal man kami o hindi, lalapitan at lalapitan pa rin ng babae yun. Katwiran niya, at least mas may karapatan ka ng sabunutan ang mga babae, kasi ikaw ang asawa. Sulsol naman ni Hazel, basta ayaw ko na. Pagtatapos niya sa usapan niyang si Tanya ang tanungin niyo. Ano ba talaga ang status niyo ni Wilson? Nang iinis namang bilang ni Nadia kay Tanya, para mawala sa kanya ang topic. O bakit sa akin napunta? Nananahimik ako dito eh. Salag naman ni Tanya. In fairness ang tagal nyo na. Kasal na lang ang kulang. Sabi ko naman dito. Ayaw ko pa. Pagtatapos niya sa usapan. Hindi ka pa ba sigurado kay Wilson? Abay halos halikan na nun ang paa mo ah. Singit ni Nadia. Napa-roll eyes pa ito at saka hindi na kumibo. Madaldal si Tanya, pero pag sukol na, mas pipiliing manahimik na lang. Actually, inaaya ko na si Hazel. Kaso ayaw pa eh. Malungkot na sabi ni Zeus, kaya natahimik kami lahat. May mga responsibilidad pa tayo, Zeus. Mariing sabi naman ni Hazel. Pwede ka namang mag-resign. Pinagpaalam ko naman na kay Mama yan, iling ni Zeus. Halata naman dito na gusto na nga niyang lamagay sila sa tahimik ni Hazel. Hazel, pwede mo namang ibigay na kay Zeus ang pamamahala, kung yun lang ang pumipigil sa'yo. Sabat ni Mama, pag-iisipan ko po, pagtatapos ni Hazel sa usapan. Ganon naman talaga ito. Ayaw na ayaw niya ng kinukulit at nalalagay sa hot seat. Sinabi mo na yan last year. Malungkot pa rin ang tinig ni Zeus. Buntisin mo na kasi para pumayag. Ayan na naman si Tanya. Palibas sa hindi na siya ang topic, umariba na naman ang bibig. Bigla tuloy akong nabilawkan sa tubig na iniinom ko. Hinampas naman ng mahina ni Nadia ang likod ko. Hoy! Okay ka lang? Tanong pa niya. Tanya kasi ang bibig mo. Sabi ko tuloy sa kanya. Inaano ka? Bakit buntis ka ba? Balik tanong niya sa akin, kaya umiling na lang ako. Nanahimik na lang ako at baka mabuko pa ako ng mga ito. Good morning everyone. Masayang bati ni Megan sa amin. Good morning guys. Medyo tamad pang bati ni Mitchell.
Isa-isa silang humulik sa amin, at saka naupo sa pwesto nila. Yaya Victoria fixed their breakfast, at agad naman dumulog ang dalawa. I'm excited, Mommy, sabi ni Megan with her vibrant smile. We are excited too, baby. Sagot ko dito. Did you sleep well? Yes, Mommy. How about you, Mitchell? Tanong ko dito. Nervous. Pag-amin niya, hinawakan ko ang kamay niya at sinabing hindi siya dapat kabahan. Your daddy is a good person. I'm sure he will love you both. Ngumiti lang si Mitchell. Natatakot din ako sa reaksyon ni Nathan, pero kailangan ko na ring sumugal. Hapon na nang may dumating na mga tao sa bahay. Mga makeup artist sila, at ipinadala sila ni Nathan para ayusan kami. Dumating kahapon ang evening dress na isusuot ko mamaya sa party. Hindi ko mapigil ang mamangha, dahil ang ganda nito. Designer gown ito at alam ko na hindi biro ang halaga. Masaya ako at makakasama si Mama sa amin. She said that, maganda ang pakiramdam niya ngayon, and she assured us na kaya niyang magbiyahe. Ma'am, ang ganda-ganda niyo po. Puri sa akin ng makeup artist. Talaga ba? Tanong ko dito at tumango naman siya. Hindi na need mag-effort, ma'am. Kahit walang makeup pack na pack. Sabi nito at saka inayos ang buhok ko. Nakataas iyon at may ilang hibla lang ang hinayaang nakabagsak. Tiyak na babagay iyon sa damit ko na tube style. Mas ma-emphasize pa ang dibdib ko dahil medyo lumalaki na ito. Kaya na ma'am, isuot mo na ang gown mo, at baka mainip na ang birthday boy. Yaya nito sa akin. Sumunod naman ako at nagtungo ako sa banyo para magbihis. Paglabas ko ng banyo, ay lalong napanganga ang bakla. OMG ma'am. Bagay na bagay po. Tili nito ham. Kota ka na sa bola. Okay na. Biro ko dito. Naku ma'am, hindi po. Maganda po talaga. Sabi pa nito. Kay Nathan ka humingi ng tip ha. Biro ko dito, kaya natawa naman siya. Siya na din ang nagsuot ng heels na kasama ng damit. Maliit pa naman ang tiyan ko, kaya-kayang-kaya ko pang magsuot ng takong. Ilang ayos pa ang ginawa niya, then sabay na kaming lumabas. I got my clutch bag na kat-erno ng gown. Inilagay ko ang mga kailangan ko dito, lalo na ang maliit na kahon na regalo ko kay Nathan. 2 sasakyan ang dala namin. Nagpabook na si Nadia ng kwarto, na pagdadalhan namin sa kambal pansamantala. Naipaliwanag ko naman na iyon, at naintindihan naman nila. Mommy, is that you? Manghang tanong ni Megan, habang nakaturo sa life-size portrait ko sa lobby ng hotel. Hindi na sila binigyan ng pagkakataon ni Zeus na mag-usisa, dahil agad niyang inaya ang mga ito sa elevator, para madala sa kwarto. Baka kasi may makakita pa sa mga bata, modlat pa ang plano ko. Napangiwi pa ako nang makita ko ang picture ko sa lobby. Kahit ilang beses akong nakiusap kay Nathan na tanggalin iyon, ay hindi pa rin niya ginawa. Bakit daw niya tatanggalin? Yun nga daw ang lucky charm ng mga hotel niya. Grabe magmahal si Nathan ano. Wagas na wagas. Pang-asar ni Hazel habang nakatingin picture. Kaya siguro may nagsabi noong minsan na pamilyar ka sis. Malamang yan ang dahilan. Natatawa naman si Nadia, dahil alam niyang nalinas na ako. Ayaw niya kasing alisin. Sabi ko kaya lalo nagtawanan ang mga gaga. Siya, tama na yan. Kaya na kayo. Ayan ni Yaya Victoria, pero pati siya ay nakangiti din. Good evening, madam. This way po, sabi ng isang lalaki na naka-uniform. Hindi ko na kailangang tanungin, kung bakit siya lumapit, dahil obvious naman. Malamang araw-araw din itong nakikita ang mukha ko. Napailing na lang ako, at sumunod na sa lalaki. Sa executive elevator kami pinasakay, at lumabas na din siya matapos pindutin ang floor na pupuntahan namin. Paglabas namin ng elevator, ay nakita ko na ang hall kung saan gagawin ang birthday celebration ni Nathan. Agad na kaming pumasok. Marami-rami na din ang nasa loob. At panay na din ang ikot ng waiters para mag-serve ng wine. Hindi nagtagal ay sumulpot na din si Zeus sa likod namin. Umakbay agad ito kay Hazel. Possessive din lalo at may ilang napapatingin kay Hazel. Okay lang ba ang mga bata doon? Tanong ko kay Zeus. Nag-thumbs up lang ito, at panatag na ako doon. Kilala ko naman ang kapasidad ni Zeus. Alam kong pababantayan niya ang mga anak ko, habang wala kami sa tabi nila. Hindi nagtagal ay lumapit si Nathan.
Pinigilan kong maiyak sa labas na saya nang makita siya. Niyakap ako nito kaya naman panay ang amoy ko sa kanya. Alam kong nagtataka si Nathan, pero wala naman ako pakialam. Basta gusto ko siyang maamoy, tapos. Nathan POV. This is the day. It is my birthday, and this is the moment that I am waiting for. I will propose to her tonight, and ask her to marry me at once, dahil hindi na ako makapaghintay. 1 week na akong hindi nagpapakita kay Rian, because I want everything to be perfect for her. Kasama ko ang 4 na itlog sa pagpaplano, at paghahanda. I saw how sad she was. When I said that, wala pa sa plano ko ang magpakasal nung nasa mansion kami. No baby, you are wrong. I want to marry you, only you. Don't worry, I am working on it for it to be special and memorable. Nagpadala ako ng evening gown na isusuot ni Rian, para sa party at nagpadala na din ako ng tao doon, para ayusan si Rian at ang mga kaibigan nito. I don't know if Ma'am Annabel will attend, but I really would like it if she could come on this special day. Are you ready? Tanong sa akin ni Andrea. Siya ang isa pang kasama ko sa pagpaplano, para sa araw na ito. Bago pa man siya umuwi, ay nakita na niya ang wedding gown na gusto ko para kay Rian. Siya na ang nag-uwi nito galing sa ibang bansa. A wedding gown by Monique Luller. A special gown for my baby, because the moment she says yes, I will marry her, right here, right now. Lumabas na kami sa venue, kung saan gaganapin ang birthday party, wedding proposal, wedding na pinaghandaan ko. I invited my friends and close relatives, para masaksihan ang mahalagang okasyon na ito. I also invited my business partners, and some big people in the business world. Gusto kong ipagmalaki sa kanila ang babaeng nagpabago ng buhay ko. Jade is also here with his son Brian. Agad akong nilapitan ng mga kaibigan ko. They were all happy to see me finally tie the knot. Well, of course that is still up to Rian. Confident ka ba sa plano mo, Escalantes? Tanong ni Aljan, kaya agad naman itong siniko ni Thea. Alam mo bad vibes ka talaga, Han. Dapat nga pinapalakas mo ang loob ni Nathan eh. Saway nito sa asawa. Hay naku, matagal pa ba? Nagugutom na ang baby ko. Reklamo ni Valin, kaya napakamot naman sa ulo si Kenneth. Hindi mo ba pinapakain sa bahay ang asawa mo, Medina? Pang-asar ni Rickson kay Kenneth. Hoy Rickson, buntis ako. Normal na nagugutom ang buntis. Babe oh, tila batang sumbong naman ni Valin kay Kenneth. Dizon tumigil ka. Pag may nangyari sa anak ko, humanda ka sa akin. Banta naman ni Kenneth kay Rickson. Tama na yan, nakakahiya sa mga bisita. Saway ni Franco, kasama naman nito ang fiancé niya na si Sofia. Iba din ang pinagdaanan ng love story ng dalawang ito, at tulad ko, nabigyan ng second chance ang pagmamahalan nilang dalawa. Halika na Valin, samahan kita sa buffet table. Hayaan mo na yang mga yan dyan. Aya ni Sofia kay Valin. Sumunod naman si Valin at humawak sa braso ni Sofia. Bumitaw din si Thea sa asawa niya, at kumapit naman din kay Valin. Han, iiwan mo ba talaga ako dito? Pag-iinarte ni Aljan, kaya pinandilatan siya ng mata ni Thea. Umayos ka Aljan, she warned him kaya hindi na ito nagsalita. Napasunod na lang ang tingin namin sa mga babaeng palayo sa amin. I can't wait, dahil alam ko makakasundo sila ni Rian. Si Valin pa lang kasi ang nakilala nito but I'm sure, she will like Thea and Sofia too. Siniko ako ni Kenneth, at sinabing nandyan na sila Rian, kaya naman agad akong lumapit sa entrance to welcome them. I saw how Ryan's eyes sparkled nang makita ako. It's been days na nagtiis akong hindi siya makita, dahil sa kagustuhan kong malayos ang araw na ito. Baby, masayang salubong ko dito. She hugged me instantly, at inamoy-amoy pa ako, kaya naman medyo na-weirduhan ako sa galaw ni Rian. Mabaho ba ako baby? Tanong ko, pero umiling lang siya. She leaned her head on my chest na para bang maiyak siya. I just missed you Nathan. Natiis mo akong hindi makita. Sabi ni Rian. Sorry baby, may inasikaso lang po ako. Sagot ko naman dito. Ehem,
Hello, nandito po kami. Nagtawanan ang mga tao sa likod namin, habang si Rian naman ay kumalas sa yakap ko. Happy birthday, Nathan! Bati sa akin ni Nadia. Yamakap ito sa akin at ganun din ang ginawa ni Hazel at Tanya. Nathan, this is Zeus Aragon. Boyfriend ko. Pakilala ni Hazel sa kasama niya. Napakunot naman ang noo ko, dahil pamilyar siya sa akin. Happy birthday pare. Bati nito sa akin. Thank you. By the way, are you somehow related to Hades Aragon? Kamukha mo kasi siya. Tanong ko dito. Yeah. Unfortunately, kapatid ko si Hades. Biro niya sa akin kaya naman natawa ako. Actually I invited him since kaibigan ko siya sa business, baka nandito na yun maya-maya lang. Sabi ko and he just nodded. Happy birthday, Nathan. Bati naman sa akin ni Ma'am Annabel. Nakaupo ito sa wheelchair, at halata naman din na may karamdaman siya. Thank you ma'am. Thank you for coming. Niyakap ko ito, and she hugged me back. Well, nakisama ang katawan ko kaya nakapunta ako. Anito na hawak pa din ang kamay ko. And call me mama, from now on I hope. Thank you po, mama. Sagot ko naman, at sa kanito tinapik ang kamay ko. Nathan, I want you to meet Yaya Victoria. Siya ang katuwang ni mama sa pagpapalaki sa aming apat. Nilingan ko ang pinakilala ni Rian, at napangiti ako. Niyakap ko ito, at halatang nagulat ito sa ginawa ko. Happy birthday, Iho. Sabi nito sa akin. Thank you po, Yaya Victoria. Welcome po. Magalang na sagot ko naman dito. Kumapit sa braso ko si Rian, habang hinatid ko naman ang pamilya niya sa mesa nila. The party started, at nagsisimula na akong kabahan. Malapit na ang oras na hinihintay ko, at sana maging maayos ang lahat. Nagsimula nang mag-serve ng pagkain sa mesa, kaya kumain muna kami. Nakisali naman si Andrea sa mesa namin, at hindi na naubos ang kwentuhan nila ng mga girls. Narinig ko pa na nagpaplano sila ng bakasyon this summer. I can see that they really missed each other. Nag-decide kami ni Daddy na ilihim ang ibang detalye sa pagkatao ng mga babaeng ito. Although I know that Andrea will understand, pero mas mainam nang wala na lang itong alam. Pagkatapos naming kumain, ay inaya ko si Rian na maglibot sa mga mesa. Gusto ko siyang ipakilala sa mga taong nandito. Lahat naman ay iisa ang komento kay Rian. Mas maganda siya sa personal. Siya ba yan? Oh my, she's beautiful. Napakaswerte mo. I am sure, they saw her pictures on my hotel, kaya naman parang nahihiya si Rian. Pagkatapos naming maglibot, ay inaya ko si Rian sa ginawang stage, dahil tinawag na ako ng MC, para magbigay ng mensahe sa mga bisita. Huminga ako ng malalim. This is it. Good evening everyone. Well, first of all, I would like to thank each and every one of you for coming. This year is a very special year for me, kaya naman unlike the past 4 years, na hindi ako nag-celebrate ng birthday ko, finally nagawa ko na ulit. Dahil nabuo na ulit ang pagkatao ko. Humarap ako kay Rian, at kinuha ang kamay niya. Lumapit naman ang MC, at hinawakan ang mic para sa akin. Baby, pagsisimula ko. Nagsimula ng umugang ang bulong-bulungan, at ang iba ay nakikita ko na kumukuha na ng video naming dalawa. Aside from the videographer, ang cameraman na kinuha ko, to document this special night. As I've said, 4 years have passed, and have been wasted. I want you to know, that I love you so much. And I can't wait to see myself grow old with you. I love you so much, baby, that's why I'm asking you, in front of everyone here. She started crying, as I knelt in front of her. Alam kong may idea na si Rian sa nangyayari, and I never left her eyes. Inilabas ko ang kahon na nasa bulsa ko, at binuksan iyon sa harap niya. Baby, would you spend your life with me? Would you be mine forever? Will you give me the honor of marrying you, Rian Alonzo? I heard her sob, at hindi si Rian sumagot, kaya nakaramdam ako ng kaba. Ayaw ba niya? Yes. She faintly whispered, yes, Nathan Escalantes, I will marry you. Napaiyak din ako, habang nanginginig na isinuot sa daliri niya ang sinsing.
Tumayo ako agad, at niyakap siya kasabay ng palakpak ng mga tao sa paligid namin. Woo! Congrats Escalantes! Kilala ko ang boses na yun. Si Aljan lang naman ang maingay sa mga kaibigan ko. I immediately kissed her, at hindi naman niya ako pinahiya. She kissed me back, habang di magkamayaw ang mga tao sa pagpalakpak sa amin. Marry me now, sabi ko sa kanya, kaya nanlaki ang mata ni Rian, marry me now, baby. Right here, right now. Rian POV. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Nathan na ngayon mismo, sa mga oras na ito, ay magpapakasal kami. Nanatili lang akong nakatitig sa kanya, dahil sa hindi ko inaasahan ang plano niya. Nathan, anong? I finally found my voice, sabay lingga sa mga taong nasa paligid ko. Lahat sila ay nakaabang sa isasagot ko. Let's get married now, baby. Ayaw ko nang patagilan pa ito. Our family and friends are here to be our witness, so let's do it now. Nakangiting sabi ni Nathan, habang hindi binibitiwan ang mga kamay ko. Hindi ko ito inaasahan, kaya bigla akong naguluhan. Not that I don't want to marry him. Of course, I would love to. Pero paano ang plano ko na ipakilala siya sa kambal? Kung ikakasal kami ngayon, gusto ko nandito sila. I want them to witness our wedding. Nathan, sandali lang, sabi ko, at saka ako bumitiw sa kamay niya. Nakita ko ang pagdaan ng lungkot sa mga mata ni Nathan. Ang mga tao naman sa paligid, ay may kanya-kanyang reaksyon sa nangyayari. Ayaw mo ba? Medyo malungkot ang boses ni Nathan. Umiling ako at saka ko hinawakan uli ang mga kamay niya. Wala na akong ibang gusto, kung hindi ang pakasalan ka, Nathan. But for now, pwede bang maupo ka muna? May surprise kasi ako sa'yo, naluluha kong sabi. Niyakap ako ni Nathan, na tila ba nakahinga ng maluwag. Hinanap ng mata ko si Nadia, at tinanguan ko ito. Alam na niya ang gagawin. Sasanduhan niya ang dalawang bata, na pinagstay ko muna sa isang kwarto. Nagdala naman ng upuan ng isang waiter sa gitna. Si Zeus ang nag-utos nito, habang inaayos ng isa sa mga kasamahan niya, ang projector na gagamitin namin para sa surprise ko. Naupo na si Nathan habang nanatili ako sa tabi niya. Baby, ano ta? Naguguluhan niyang tanong. Pinisil ko lang ang kamay ni Nathan, at saka siyang initian. Nandun ang pag-asam ko, na sana huwag siyang magalit sa akin, dahil hindi ko pinakilala agad sa kanya ang kambal. Nagsimulang mag-play ang hinanda kong video. Mga pictures yon ng kambal, noong baby pa sila. Walang nagsasalita habang ako ay panay ang tulo ng luha. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Nathan sa mga kamay ko. Sinilip ko siya, pero hindi mawala ang atensyon niya sa mga larawang lumalabas sa screen. Sunod na ipinakita ang video clip ng dalawa, habang nasa high chair sila. The twins' first word. Dada, dada, dada. Nakita ko kung paano pinahid ni Nathan ang luha niya, habang hindi binibitiwan ang mga kamay ko. Sunod-sunod nang pinakita ang pictures nila, when they were 1 year old up to 3. May pictures ito during their birthday celebrations, at iba pang candid shots ng mga bata. Everybody was so quiet. Ang iba naman ay tahimik na umiiyak, lalo si Andrea at si Tito Norman. Happy birthday, Daddy. We love you so much. We can't wait to see you. Sabay pang kumaway ang dalawa, habang nag-flying kiss pa sa video. Natapos ang video with their names flashing in the screen. Megan, Mitchell, napatayo si Nathan, sabay tingin sa akin. Napaiyak ako at yumuko, dahil hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya. I'm sorry Nathan, kung natagalan. I just want you to meet each other in a very special way and... Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko, nang bigla na lang akong sila ni Nathan ng halik. Napayakap ako sa kanya, while my tears are falling. Nagpalakpakan ng mga tao sa venue, at lahat sila ay masaya. I love you, baby. I'm sorry wala ako sa tabi nyo. Babawi ako, sa iyo at sa mga anak ko. Anak ko sila hindi ba? They are mine, right? Emosyonal na sabi ni Nathan. I immediately nodded. Yes Nathan, kambal sila. Mga anak natin sila. Ulit ko. He kissed me one more time. Kaya pala ganun na lang ang nararamdaman ko, tuwing nakikita ko sila. They are my kids,
For God's sake. He lovingly wiped my tears habang naguguluhan naman ako. Nakilala ko na sila, baby. Sa mall. Naligaw si Megan and ikaw si Mr. Handsome Guy. I cut him off with my question. Napangiti si Nathan at niyakap ako ng mahigpit. Hindi ako makapaniwala. Matagal na plang nagtagpo ang landas ng mag-aama, pero wala akong kamalay-malay. God is really good. Can I see them? Tanong ni Nathan. Binalingan ko si Zeus at saka tinanguan ito. Lumabas ito, at pagbalik niya akay na ninadya ang kambal. I can hear the murmurs and gasps of the people, habang papasok ng venue ang kambal. They were all smiles and when they saw Nathan, their face lit up. Tito, they screamed at saka bumitaw kay Nadia, para tumakbo palapit kay Nathan. Agad naman silang sinalubong ng daddy nila. Lumuhad si Nathan, at sabay na niyakap ang kambal. His shoulders were moving, kaya alam kong umiiyak ito. He kissed his kids from time to time, habang ang dalawa ay panay ang yakap dito. Tito, why are you here? Do you also know who our daddy is? Inosenteng tanong nila. Napaupo na din ako para mapantayan ang mag-aama. Megan, Mitchell, you want to meet daddy? Right. Tanong ko sa kambal. My kids instantly nodded with smiles on their face. It just so happened that Mr. Handsome Guy is your daddy. His name is Nathan Escalantas. Pakilala ko sa kanila. Nanlaki ang mata nila sabay tingin kay Nathan. Tears started to form in their little eyes. Daddy. Naunang yamakap si Megan kay Nathan, habang nakatingin lang si Mitchell. Yes, princess. This is daddy. I'm your daddy. I love you, princess. Those were Nathan's words that made Megan cry harder. I love you, daddy. I've been missing you. Napaluha ako. I never thought that my kids will somehow suffer from my decision. Seeing how they cry, I know that they have been longing for their father. Daddy, napatingin kami kay Mitchell. He is crying too habang nakatingin sa ama. Inilahad ni Nathan ang kamay niya, at lumapit naman si Mitchell. Daddy, he faintly whispered, at saka yamakap sa ama niya. I'm here, buddy. Daddy's here. Nathan kissed Mitchell's cheeks, habang yakap niya ito. I love you, daddy. We always loved you. Please stay with us. Hiling nito. Daddy's here. I am going to stay by your side. Daddy's here, I promise. Walang pagsidla ng kaligayahang nararamdam ko, habang nakikita ko kung gaano kasaya ang mag-aama. Nathan stood up, at saka ako niyakap. Thank you, baby. This is the best gift ever. Bulong niya sa akin, as he claimed my lips again. Everyone stood up and the place was filled with their applause. At last buo na ang pamilya namin. After all the heartaches, nandito kami, magiging isang buong pamilya. Lumapit si Tito Norman at Andrea, kaya minabuti kong ipakilala sila sa mga bata. They were so delighted to meet the twins. Escalantes na Escalantes. Hindi may kakaila, Tito Norman said as he kissed his grandchildren. Nandoon din ang mga kaibigan ni Nathan na nakigulo sa amin. I told you, malakas talaga ang kutob ko na anak mo ang mga bata. Sabi ni Franco. I just smiled at him, and I saw him kiss the woman beside him. Gawa na din tayo ng baby. Sabi nito kaya natawa naman ang dalaga. Pakasalan mo muna ako no. Sagot nito. Ako muna. Next year na kayo. Saway ni Nathan sa kanila, pagkatapos ay tumingin sa akin. Are you going to marry me now? May isa pa akong surprise. I said and he just raised his eyebrows. Baka atakehin ako sa puso niyan, baby. Biro ni Nathan and I laughed. Kinuha ko ang maliit na box na nasa bulsa ko, at inabot iyon sa kanya. Happy birthday Nathan. Hindi nauubusan ng pa-under si Rian. Komento ni Aljan. Nathan opened the box, at tumambad sa kanya ang pregnancy test kit na nandoon. Kinuha niya iyon, kasama ang papel ng sonogram ko. He looked at me and he was about to cry again. I'm pregnant, Nathan. Magiging daddy ka na ulit. I announced. Hindi si Nathan nakapagsalita, at tiningnan ulit ang laman ng kahon. Ayaw na ba niya? Pero agad siyang lumapit sa akin and claimed my lips.
I love you. Oh my God. I love you so much, baby. He said in between his kisses. Let's get married. Bulong ko sa kanya, and he kissed me again. At dito na po nagtatapos, ang ika-18 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.